Nitong Miyerkules ay nagbitiw sa panunungkulan si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Subalit tumanggi ang Vice Presidente na ibigay ang dahilan ng kanyang resignation. Sa isang press conference, nilinaw ni Duterte na ang kanyang pagbibitiw ay hindi dahil sa kanyang pagkukulang. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa harap nito, senyales na nga ba ito ng patuloy na pagkakawatak-watak ng alyansang UNITEAM? Saglit po muna, ano nga ba ang UNITEAM? Nabuo ang UNITEAM bilang isang political alliance para sa halalan ng Pilipinas noong taong 2022. Ayon sa alyansa, may layon itong wakasan ang political division sa Pilipinas. Pangunahing nangungunang political party sa alyansa ay ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni PBBM at ang Lakas CMD ni VP Sara Duterte. Mula po rito, nagbunga ang pangangampanya ng UNITEAM ng isang landslide victory. Nakalikom ng 31,104,175 na boto si PBBM para manalo ito bilang Pangulo. At 31,561,948 na boto naman para kay VP Sara Duterte para maihalal bilang Vice-Presidente. Mula po rito ay mapapansing solido naman ang alyansa ng UNITEAM. Pero bakit parang nagkakaroon na nga ba ng malaking lamat sa pagitan ng dalawang political parties ng UNITEAM? Marami ang napapaisip kung may naganap nga bang hindi pagkakasundo o hidwaan sa loob mismo ng UNITEAM. Ika nga ni German physicist Albert Einstein, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Magugunitang bago pa mabuo ang UNITEAM ay may binitawang patutsada ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ipinahayag ito ni dating Pangulong Duterte kasunod ng pag-urong ni VP Sara Duterte sa presidential race bid at sumali na lamang ito sa Lakas CMD para tumakbo bilang Vice-Presidente. Dati nang naging mainit na usapin ang hindi pagkakasundo ng mga Marcos at Duterte dahil sa pananaw sa pag-amyenda ng 1987 Constitution o ang tinatawag na Chacha o Charter Change. Ayon sa mga political analysts, hinala ng kampo ng Duterte na nais patagalin pa ni PBBM ang termino niya bilang Pangulo na ayon sa charter ng ating bansa ay 6 na taon lamang. Lalong naging magulo ang relasyon ng dalawang kampo sa natapos na rally sa Mindanao na isinagawa ng kampo ni Duterte noong January 28. Matatanda ang tinawag kasing isang adik ni dating Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. May drug addict tayo na presidente. Pinagbibitiw din sa pwesto ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Pangulo dahil anya ito ay tamad at walang malasakit. Mr. President, kung wala kay
congratulations sa imong kaso. Resign. Mula rito, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na nagsorry na si Davao City Mayor Baste Duterte. Subalit giniit naman ng alkaldeng hindi ito humingi ng tawad at sa halip ay pinanindigan pa nito ang lahat ng kanyang binitiwang paratang. Sa kampo pa rin ng Duterte, naghain noon ang dating Pangulo ng manifesto para isisid ang Mindanao mula sa Pilipinas sa harap ng natapos na rally. Subalit, bigo naman itong tumawid matapos hindi sang-ayunan ng nasa 53 mambabatas sa Mindanao. Kaya banat ng kampo ni PBBM, lutang daw ang dating Pangulo dahil sa impluensya naman ng paggamit ng fentanyl. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of. Samantala, ang may bahay naman ng Pangulo na si First Lady Liza Araneta Marcos, nakita po ang pangmamata sa kampo ng mga Duterte. Lumantad ang pagkakataong hindi pinansin o tila inisnab umano ng First Lady si VP Sara sa gitna ng isang departure ceremony para sa isang foreign mission noong January 29. Higit pa rito ay naging dagok din sa relasyon ng mga Marcos at mga Duterte ang posisyon ng Pangulo Marcos sa pagmando sa issue hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Dati nang sinabi ni PBBM na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa, subalit nagsabi naman ito na pag-aaralan ng Administrasyong Marcos ang posibilidad ng renewal of membership ng Pilipinas sa ICC. Dito na rin nag-ugat ang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo na baka malagay sa masamang timpla ang mga tauhan ni dating Pangulong Duterte na sangkot sa war on drugs. At mapapansin ding taliwas naman ang pananaw ng dalawang kampo ukol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Magugunitang nang tinanong si Vice President Sara Duterte sa issue ng WPS, binanggit lamang nito ay no comment. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Mula rito ay mapapansin na ang naritibong approach China ang mga Duterte dahil na rin sa naitatag na mabuting ugnayan ng Duterte administration sa China. Ito rin nga ang pinagsimula ng usapin tungkol sa isyong gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Halata namang iba ang iniisip ni Pangulong Marcos sa ideolohiya ng dating Pangulo. Pinaigting kasi naman ni PBBM ang defense relations ng Pilipinas at Estados Unidos na katunggali ng China sa geopolitics. Kung bibilangin ang naging mga hidwaan ng dalawang kampo, hindi malabong may lamat sa relasyon ng dalawang partido sa loob ng Uniteam. Subalit kung tatanungin kung magiging mukha ba ng bagong oposisyon si Vice President Sara Duterte matapos ang resignation nito, ito po ang paliwanag ng isang political analyst hinggil sa issue. Mahirap talaga kasi hindi siya makapag-all out, syempre, na ipagtanggol yung tatay niya at kapatid niya, tapos hindi rin siya, yung sa confidential funds, hindi rin niya, it was being framed as parang laban nilang dalawa ni Speaker Romualdez, pero syempre si Speaker Romualdez kamag-anak, so yung mga ganong mga ganong sitwasyon. So parang anticlimactic ba yung speech niya, no? So sa akin, no, bilang nag-aaral din ng mga lengguwahe ng mga politiko, laging hindi maganda yung mga press statements ng Vice President Sara Duterte. It's either kulang o off tangent or hindi ko alam para sa akin kung ako ang niya, no, nasa kampo niya, maghahanap ako ng
mas magaling magsulat, mas magaling mag-frame. Kasi if you think about it, recently, nagre-rely lang siya sa pagbabasa, di ba? Laging minamanage yung kanyang appearances. Like kahapon, walang questions. Binasa niya. Tapos pag may mga reaction siya sa mga bagay-bagay, laging video, no? So, kinokontrol, ibig sabihin yung public image niya. Ayaw ng mga extra, ayaw ng mga impromptu. Siguro may kinalaman yan dun sa mga, in the past, may mga nasabi siya na parang na naging Nag-backfire viral na sa lalong kanya. hindi naging, nag-backfire sa kanya. Wala pa namang ipinahahayag ang Pangulo Marcos hinggil sa resignation ni Vice President Sara. Bago pa ang pagbibitiw ni VP Sara ay kinilala naman ni PBBM ang naging ambag ng dating Pangulo sa bansa bilang leader ng nakaraang administrasyon. Ito ay sa panahon ng Award for Promoting Philippines-China Understanding o APCO Award Ceremony sa Manila Hotel. Perhaps the highlight of this awards night is a high recognition bestowed to the former President of our Republic, our Tatay, Digong Duterte. Dito ay binigyan diin ang kahalagahan ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng China. Tinukoy din ng Pangulo na dapat magkaisa ang dalawang kampo para sa kaunlaran ng dalawang bansa. Isa na rito ang pagpapaigting ng bilateral relations ng Pilipinas at ng China. So let us be bound, rather by our similarities, our common purpose, our shared goals. As a guiding principle, we will pursue constant dialogue and an amicable approach to our decision-making and the resolution of issues. Dati nang ibinida ng Pangulo ang friend-to-all, enemy-to-none approach ng kasalukuyang administrasyon bilang foreign policy ng Pilipinas. Kung gayon man, ay baka pwede itong maging simula ng one more chance sa pagitan ng mga pamilyang Duterte at Marcos. Sa huli, ang mahalaga pa rin po ay ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino kaysa sa kahit anumang hidwaan, lalo na kung ang hidwaan ay sa pagitan ng ating mga nanunungkulan.